Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistado at pinagpuputol na ang ilang iligal na koneksyon sa isang tubo ng Maynilad na naka-aapekto kahit sa mga legal na customer. Dahil sa mga yan kung kaya humihina ang pressure ng tubig gripo, bukod pa sa posibleng pagpasok ng dumi sa kinakabitang tubo. Hinahanap na ang nag-alok ng illegal water tap sa halagang 3,000 piso, gayon din ang mga nagpakabit na maaring pagmultahin. Nakatutok si Maki Pulido, exclusive. Binaraya na ang gilid ng sementadong kalsada para maabot ang iligal na koneksyon sa tubo ng Maynilad sa bahaging ito ng Barangay 95, Tondo, Maynila. 5 tubo ang nadiskubreng iligal na nakakonekta sa distribution line ng Maynilad. Pero malamang na may iba pang iligal na koneksyon sa 5 tubo ayon sa Maynilad. Mahigit 100 kasi ang mga bahay sa Iskinita pero 12 lang ang kontador. May mga sumbong na raw sa kapitan ng barangay na may isang naniningil ng 3,000 pesos para magkabit ng illegal na water connection. Kami rin naman po, kailangan po namin talaga yung mahuli namin sa APCO o may ebidensya sila. Hindi naman sila lumalantad. Karamihan po na natanggap ko pag meron. Message lang po, concerned citizen. Kung maaresto, pwedeng makulong ng hanggang 12 taon ang nagtap sa distribution line. Pagmumultahin din ang mga nakinabang sa illegal na koneksyon. Mahigit 7,000 piso yan kung residential, mahigit 40,000 piso kung industrial. Babayaran din ito ang nasira sa mainline ayon sa Republic Act 8041. Tinitrace po natin yan. So, hahanapin po natin yan. Siya po yung i-charge natin for the illegality. Nasa 10 illegal connection ang napuputol kada araw ng Anti-Illegal Task Force ng Maynilad. Puspusan yan dahil apektado pati legal na customer. Una, dahil maaaring pasukin ng contaminants o dumi ang binubutas na distribution line. Pangalawa, hihina ang water pressure ng mga legit na customer. Ang tubig gripo ni Lindsay, halimbawa, tuwing alas 12 hanggang alas 4 na lang ng madaling araw. Araw-araw, may trabaho ka sa umaga, tapos magpupuno ka pa ng tubig sa madaling araw. Nakakapagod talaga. Sabi ni Barangay Chairman Ronnie Lee, nagpapahirap sa mga gustong magkaligal na koneksyon ang mga hindi pa bayad na water bill o kaya may nakaraang kaso ng illegal connection. Sana raw magka-moratorium. Gusto ko rin po talaga rito, yung mga kapitbahay namin maging legal na. Sa mga may pagkakautang, pinapayagan naman namin ng magkaroon ng staggered payments, mag-promissory note lang. Kaya lang, meron din iba na kapag nag-promissory note, hindi rin po tinutupad. Lumapit lang po sila sa amin at titignan po namin yung sitwasyon. Walang eksaktong detalye kung gaano karaming tubig ang nawawala dahil sa illegal connection. Pero bahagi ito ng 8% na commercial losses o tubig na hindi nasingil ng Maynilad. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hinuli kagabi ang 2 motorcycle escort ng isang senador. Sa MMDA kasi ang kanilang motorsiklo pero may sticker ng PNP. Giit ng isa, hindi sila ang naglagay nito. Nakatutok si June Veneracion. Kumpleto sa mga blinker ang mga motorsiklo ng 2 rider na hinuli ng PNP Highway Patrol Group kagabi sa Parañaque City. Natsyempohan umanong may ine-escorta ng 2 kaya sila pinara. Sir, sabi namin na naka-escort kami kay Senator. Kung tumabi naman kami sa kanila na maayos. Wala umanong violation ang kakonvoy na si Senador Francis Tolentino na pinapayagang magka-escort. Pero may nasita sa 2 motorcycle escort kaya didala sa opisina ng HPG sa Camp Crame. Nagbukas si Senator Tolentino at tinanong ako kung pwede na silang umalis. Sabi ko, yes sir, kasi motor lang naman ang namin dahil sa police markings. Authorized naman siya magkaroon ng escort. Paglilinaw ng HPG, hindi sumasideline o nagmumoonlight ang 2 na otorisado rin umano bilang motorcycle escort. MMDA po ba kayo? Opo. Matagal na po kayong escort ni Senator Tolentino? Opo. Ha? Opo. Ano na po katagal? Nung chairman pa po siya. Si Senator Francis Tolentino ay nagsilbi dati bilang MMDA chairman. Humingi ng paumanhin sa publiko sa Senador Tolentino
Aniya, dapat imbestigahan ang paggamit nila ng PNP sticker, pati ang mga source nito. Sabi niya, walang kinalaman ang kanyang opisina sa mga sticker o markings at suportado niya ang pag-imbestiga rito. Dagdag niya, pinaalis na niya ang mga sticker sa MMDA. Ito yung mga motorsiklo na gamit ng dalawang MMDA rider na nahuli sa operasyon ng PNP HPG. Makikita rito na meron itong sticker ng pulis. Meron ding sticker ng Senate of the Philippines. Dahil sa mga police markings sa kanilang mga motorsiklo, sinampahan ang dalawang MMDA rider ng reklamong usurpation of authority at illegal use of insignia. Depensa ng isa, hindi raw siya ang naglagay ng police sticker sa motorsiklong pinagamit lang sa kanya ng MMDA. Sir, MR lang sa akin yung motor. So, kinuha ko yung motor as is kung ano yung itsura ng motor. Maraming binaanan na yung motor na yan. Harapin na lang namin siya kung ano yung... Hindi naman kami gumawa ng masama. Nagtratrabaho lang po kami. Ang pagpapalakas sa kampanya laban sa hindi otorisadong pagbibigay ng motorcycle escort ay direktiba mismo ng PNP chief sa HPG. Pinag-aaralan na rin ang pagbuo ng special team mula sa PNP, MMDA at Department of Transportation para tutukan ang problema ng iligal na paggamit ng mga marked vehicles at paggamit ng mga motorcycle escort para makalusot sa traffic. Diyan ka lang po pumunta sa EDSA, marami kayong makikita na may mga nag-e-escort na akala natin highway patrol at ang gagara po ng mga sasakyan na hinahatak. So yun po yung magiging concentration po nitong ating operation po. Ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sila sa HPG at magsasagawa rin ng sariling investigasyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. 23 biktima umano ng sex trafficking ang nasagip sa isang hotel at isang apartment, kabilang ang 6 na menor de edad. Arestado naman ang 4 na suspect. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagkaabot ng perang bayad para sa napag-usapang transaksyon, idiniktara ng NBI Rizal District Office ang kanilang operasyon sa hotel na ito sa Quezon City. Isa ang naresto habang 3 biktima ang nasagip. Agad nagkasa ng follow-up operation ang mga otoridad kung saan iginuso ng narestong suspect ang apartment na mala boarding house ang setup para sa mga babaeng pasok sa sex trafficking. Dito inaresto ang sinasabing mga maintainer ng grupo. Sa kabuuan, umabot sa 23 ang nasagip ng mga biktima ng sex trafficking. 6 rito, mga menor de edad. 4 naman ang narestong mga suspect. Ayon sa NBI, isang impormante ang nagtimbre sa kanila ng pinakamodus ng sindikato. Nagsasagawa sila ng transaksyon sa kanilang mga customer sa pamamagitan ng paggamit ng mga social media. Ang mga babae ay kanilang deliver sa lugar sa pamamagitan ng motorcycle taxi. Itong kanilang operasyon ay umaabot pa hanggang Bulacan at sa Bataan. Sumbong pa ni Gail, di niya tunay na pangalan, pagmamasahe ang alok sa kanyang trabaho nung una. Pero kalaunan, nakakaranas na raw siya ng pananakit at pang-aabuso mula sa ilang mga kliyente. Nung una po, alam ko massage lang po. Tapos sa kagustuhan ko po na makaipon para po makapagtrabaho ng marangal sa ibang bansa. Kasi po breadwinner po ako sa pamilya. May anak din po ako na isa na hindi po nagsusuporta yung tatay. Kaya napilitan po ako napasukan. Todo tanggi ang ilang suspect sa akusasyon. Hindi po totoo yun, sir. Kami po ay mga promoter po kami sa mga super club. Ako po yung pinaka-manager nila. Yung mga babae po na yun, mga promoter ko po sila. May mga ebidensya po kami na talagang legal po na nagtatrabaho po kami. Ang pagkakaalam ko lang kasi, sir, kapag inatin namin sila, sir, massage lang, sir. Hindi ko naman po alam na may ganun palang sa kanilang usapan. Sasampahan natin ang mga suspect sa kasong Republic Act 9208 o Human Trafficking Act in relation to RA 7610 o child abuse dahil may mga minor de edad tayong mga nasagip. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Matapos palutangin ni Senador Win Gatchalian ang posible aniyang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go,
Inilabas ngayon ni Senador Risa Hontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa 2, kundi 7 negosyo kasosyo ng alkalde ang isang nagngangalang Wenyi Lin. Pawang family businesses ito kung saan kasama ni Mayor Go ang kanyang 2 kapatid, ama at si Wenyi Lin. Kaya tanong ni Hontiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Go, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Go at ni Wenyi Lin. May source pa raw ang senadorang nagsabi na Wenyi ang tawag sa nanay ni Mayor Go. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni Hontiveros, sabi ng senadora, katakataka ang mga birth date ng co-incorporators ni Mayor Go na sinasabing mga kaanak din niya. Ayon kay Hontiveros, si Wenyi Lin kasi 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Go, 15 taong gulang lang siya ng mga anak. At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ng alkalde, 13 taong gulang lang siya ng mga anak. Maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito lahat ng isang sindikatong Chino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno. Pinuntahan namin ang idineklarang address sa BIR ng tatay ni Mayor Go at ni Wenyi Lin, pero wala ang eksaktong lot number. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin ay wala namang tumirang Go at Wenyi Lin doon sa nagdaang dekada. Ayon sa barangay, puro bodega at warehouse lang din ang nasa loteng yon. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang address ng mga Go sa Valenzuela na mula sa ipinakitang dokumento ni Gatchalian. Pero ayon sa aming nakausap, wala raw ganoong pangalan doon. Sa Miyerkules magkakaroon ng executive session ang mga senador kasama ang ilang intel agencies para pag-usapan ang pagkatao ni Mayor Go. Sabi ni Senador Loren Legarda, kailangang matunton kung saan at paano nakakakuha ng Philippine birth certificates ang mga dayuhan. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko, paano nangyari yun? Galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabayaan ng issue yan. It's every inch a very serious national security concern. Sinubukan naming kunan ng panig ang kampo ni Mayor Go pero wala pa rin silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nahulihan ng mataas na kalibre ng armas, pera, pati high-tech at military-grade gadgets ang isang Chinese national. Nauna siyang indireklamo dahil sa panunutok umano ng baril. At nakatutok si Mark Salazar. Dahil sa reklamo ng panunutok niya ng baril sa Makati, hinuli ang Chinese national na ito kagabi. Pero sa lugar kung saan siya natuntun, tumambad ang mga gamit na ito na nagpakaba sa pulisya. May nakuha mga iba't ibang gadget at isang set ng equipment na puno ng iba't ibang circuit boards. Mayroon ding portable power station, military-grade na drone, high-powered firearm at isang bundle ng 1,000 peso bills. According to him, ay nag-iisa siya dito but why is it na meron siya mga ganong gadgets despite na he's living alone? Yung mga gamit niya kasi, hindi natin wala tayong ganong ibang gamit na meron siya. So therefore, we have to tap the expert to validate why is it na meron siyang ganitong gamit and for what kind of operation itong gamit niya. So why is it na may baril siya? Habang nakakulong sa CIDG NCR ang suspect, kinausap siya ng media. Are these your equipment? Do you own them? No, not mine. Hindi raw marunong mag-Ingles ang suspect kaya nalilimitahan ang interogasyon ng pulisya. How long have you been staying here in the Philippines? 6 years. 6 years already? What are you doing here in the Philippines? What's your job? Maybe you know that? A pogo. In-inquest na ang suspect kanina sa kaso ng panunutok ng baril pero mangangailangan daw ng mas malalim na investigasyon ang posibilidad na espiya siya. Legal documents? Legal documents. Legal documents. You have legal documents, passport, visa. Any papers? Any papers? Do you have that, sir? No. I want her lawyer. Tumutulong na rin ang AFP sa investigasyon. Sa level ng
namin sa law enforcement and with the help also of the AFP counterpart ay binibigyan natin ng importance ang national security natin. Nakikipag-ugnayan na raw ang pulisya sa Chinese Embassy. Isa-isa na rin tinitingnan kung authentic ang kanyang mga dokumento gaya ng passport. Ongoing pa rin po ang pagka-tap natin sa kanila. Sa lahat po na agency na connected na rin sa subject natin. What are these agencies? Pasensya na pushy. But what are these agencies? Meron po tayong ayaw po sabihin yun. Kailangan pa sabihin ng agency. Mananatili sa CIDG-NCR Custodial Center ang suspect hanggat walang inuutos ang korte sa kanyang pagkukulungan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Atin ang Pinas. Yan ang sigaw ng mahigit 20 mangingisda na pumalaot sa Zambales bilang protesta sa mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Live mula sa Masinloc sa Zambales, nakatutok si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, mangisda at magprotesta. Ito nga ang misyon ng grupong pamalakaya sa kanilang fishing expedition sa karagatan sa Masinloc, Zambales. Sinabi ni Jesus, umayo ka. Kasunod ng isang misa, gabayan mo parating kami, Panginoon, ay pumalaot na ang mahigit 20 mangingisda ng Masinloc, Zambales. Ang nais patunayan ng kanilang misyon, Atin ang Pinas! Kabilang sa kanila si Efren Forones, na 1995 pa nangingisda sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Galit siya sa China, lalo't nung nakaraang 2 linggo lang, muntik na siyang mabangga ng Chinese Navy. Kamuntik kong nabangga ng Navy ng China, hindi sila nag-ilaw. Kung hindi natin paglaban yan, sa kanila na yan. Kung hindi natin puntahan yung Scarborough, talagang mapa sa kanila yan. Si Ryan Eclevilla, na 15 taon nang nangingisda, maagang inihanda ang bangka para sa protestang ito laban sa China. Hindi ka takot mahuli ng China? Hindi po. Bakit? Kasi po, teritoryo din po natin kasi po yun. Target ng grupo na lumaot ng 20 hanggang 30 nautical miles ang layo mula rito. Nasa 2 hanggang 3 oras daw yan na biyahe at kasabay nga ng kanilang pangingisda ay ang protesta laban sa China. Partikular nilang tinututulan ang utos ng China na ditine ang mga di-Chinong tatawid sa inaangkin nilang teritoryo. Wala silang batayan at walang legal, no? Na batayan para magpatupad sila ng anumang direktiba sa hindi naman lang nila teritoryo. Magdamag na mangingisda ang grupo at bukas ng umaga, Mel, ay inaasahang babalik na sila rito kung saan magkakaroon sila muli ng programa para naman sa pagdiriwang ng National Fisher Fox Day. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Naka-yellow alert sa Luzon Grid dahil sa kakulangan ng reserbang kuryente. Magtatagal po yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Bago niyan nagka-yellow alert na rin sa Luzon kaninang hapon. Mula 1 hanggang alas 4. Normal naman ang Visayas at Mindanao grids ayon sa NGCP. Nauna nang sinabi ng Energy Department na pinapalala ng mga plantang matagal nang naka-force outage ang kakulangan sa supply ng kuryente. Good evening mga kapuso! Mas makikilala pa natin ang mga kapuso stars na magniningning sa upcoming series na Shining Inheritance. Paano kaya nila pinag-aralan ang mga gagampanang role? Makichika kay Aubrey Carampel. Pressured pero thankful and blessed si sparkle artist Michael Sager na first-time bibida sa upcoming kapuso adaptation ng hit K-drama na Shining Inheritance. Gaganap siya bilang si Yuan, ang role ni South Korean actor Lee Seung-gi sa original Korean series. Para mapag-aralan ng role, pinanood pa ni Michael ang OG drama pero nangako ng sariling atake sa role. I had to watch it for myself para matuto ako in a sense na dito sa Filipino version, anong pwede natin iambag. Makakasama ni Michael sa serye sina Kate Valdez at si Kailin Alcantara. Kasama rin sa cast si sparkle artist Larkin Castor na anyay hanga sa kanyang co-stars. Parang natural lang yung acting nila. Parang bago mag-take, nagtatawanan lang, magaan lang. Tapos biglang pang nagsabi na action, seryoso na lahat. Nakaka-inspire din na makatrabaho sila. Nakakahawa. Gaganap naman bilang matriarch ang isa sa mga respetadong TV icon na si Connie Reyes. Dream came true raw para kay Michael na makatrabaho siya.
when I was younger, napapanood ko na po siya. So, natuwa lang ako kasi yung relationship namin talagang lola sa screen and off-screen. Kasi she gives us advices, the whole cast, but sa akin din na talagang yung mga do's and don'ts. Mga ka-love triangle naman ang mga karakter ni Michael at Kate, ang karakter ni Francis, naggagampanan ni Paul Salas. Good boy, tsaka na-build na yung business niya, kumbaga, sa coffee shop, restos. So, wala po akong ganun eh. So, parang pinag-aralan ko talaga kung paano nga ba yung ganung character, yung ganung attitude niya na sobrang bait, manliligaw, busy person palagi. May mga aral na ring natutunan si Paul sa pagnenegosyo in real life, tulad ng isinampa nilang reklamo ng kanyang girlfriend na si Mikey Quintos sa isang cryptocurrency group. Magkakaroon kami first hearing pero wala pang specific date. But until now, laban pa rin tayo, mga learning experience sa mga kung saan talaga dapat mag-invest. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.